Warning! Bitag Live Morning caters to mature audiences. Topics discussed are particularly on hot, timely, current issues purposely intended for Filipino viewers and listeners worldwide. Discussions may contain language that may not be appropriate for some sensitive audiences. If you do not approve of the content listed above, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewer maturity is advised. If I will filter the truth, if I will hold the truth, then I'm lying to you. Sometimes, ang isang mabait na kaibigan will always have to say it, even though truth hurts. Because I will not be one of those people who would just be building at something. And sometimes you have to commit mistakes. Sometimes you have to screw up big, and then you realize the extent yung error. Or sabihin na ho natin, whatever's the screw up. And then, from there, rectify it. Sabi ko kanina, isang tao, importante, matutunan ng pagkakamali. Individual man yan, o leader man yan, bansa man yan, or kumpanya man yan, or pamilya man, o miyembro ng pamilya. Pag nagkakamali, abay kinakailan ayusin yan. Naturalmente, either pinagsisisihan mo sinabi mo, nagkamali ka, so ikay hingi ng sorry, o dispensa. Kasi pag hindi ka marunong humingi ng dispensa, ikaw mismo hindi mo nakikita ang kamalian mo, paano mo mababagong isang bansa kung sarili mo mismo hindi mo pwedeng baguhin. Which I don't think na ganyan si President Digong. Kasi sa kanya, nagsusink in sa kanya, nagkamali ata ako roon. So he doesn't really care na to say, I am sorry. I regret I've said that. Okay? And so in that respect, that's big humility. But then again, maraming iba dyan, baka sabihin, anong humility? Ilang beses ba kinakailangan magkamali? So maghahanap po sila mga bossing ng mali sa Pangulo. Ang Pangulo natin, sabi nga ho natin, ayaw ko maging dagdag or ayaw ko rin na parang spokesperson, ayaw kong tagapagtanggol. Ako magsasalita base dun sa pag-aanalisa ho natin sa mga bagay na natututo rin ho tayo. Tayong taong bayan din, na mga humahanga man or sumusunod or talaga nag-aasam-asam nagpababago sa ilalim ho ng presidente na to. Importante rin makita natin, mabalansin natin, huwag natin pairalin yung galit natin at nandoon pumapanig na lang tayo, hindi tayo marunong manindigan. Pag isang tao mahal mo, o pamilya man yan, or asawa mo man yan, or anak mo man yan, dahil mahal mo yan, pagsasabihan mo at katotohanan. At hindi po pwede, hindi na pinag-uusapan kung marunong ka, or matalino ka, or matanda ka. Basta't importante rito, nasabing katotohanan kasi hindi naman namimili ang kamalian kung ilan taong ka na at anong edad mo na yan eh. Ang importante rito, marunong kang humingi ng paumanhin or sorry. At pinagsisihan mo ang sinasabi mo. Ay mahalaga lang dito, bantayan na wag maulit to. Baka kasi mabasa na ng mga yellow media, mga yellow bleeding hearts na itong bagay na to, madali palang mahulog sa bitag. Sa pamamagitan ng isang patibong, isang tanong lang, makakanti agad, iinit agad ang ulo ng presidente natin. Tapos pagdating sa dulo, bandang huli, siya rin hihingi ng sorry. So parang binawi niya. So he's gonna eat of his word. Would all of you, mga sumusuporta at humahanga sa Pangulo, ay importante maintindihan nyo rin to na kung minsan sa inyong social media, sa inyong pagpapahayag, nakikinig naman ang Pangulo eh. Kung anong nakikita niya sa social media, dahil yung social media, emosyon ng tao yan. Kaya alam, paggamit ho natin social media, hindi ho natin gagamitin sa galit ho natin na wala na tayong rason at hindi na ginagamit yung talino, bagkus tayo nagiging bulag na isang bagay na kahit mali at nagkakamali talaga ang tao, dahil hindi naman tayo perfecto, hindi natin pwedeng pagtakpan ng isang bagay. Kinakailangan aminin natin ang pagkakamali tulad ng tao mismo nag-aamin ng pagkamali, pagkumbaba, humingi ng sorry. Importante maintindihan ho natin ito mga bossing. At mahalaga rin to na kahit tayo, ang leader natin, nakikinig din sa atin sa ibaba pag nakita yon. May mga tao magsasabi sa akin, ikaw Tulfo, kung wala ka nang masabi, ang buti pa, huwag ka na magsalita. Para sa akin, putok sa buho ka pala eh. Ano pang silbi ko kung ganyan lang parang chiwari-wari-wap? Sige nga. Ano pang silbi ko kung papairal ko ang katotohanan? Ang katotohanan, kailangan sabihin ko na hindi sinasala, unfiltered. Para wag masaktan, hindi ka na magsasalita, the more nagsisinungaling ka.
Kahit na nga asawa mo, kahit na nga anak mo, pag nagkabali, naturalmente dahil mahal mo, pagsasabihin mo. Ngayon, yung pinagsasabihin mo dahil may respeto rin naman sa'yo at asawa mo yan, anak mo yan, ginagalang ka, makikinig sa'yo. Ganon din sa leader natin. Makikinig din sa atin yan. Naturalmente, merong trigger. Sino bang trigger dito? Ang trigger dito, ang media. Kaya lang, masisisi ba natin ang mga media? Hindi natin pwedeng sisihin sa kanila kasi ang media talaga naghahanap ng storya, at naghahanap ng away, naghahanap ng pagkakamali, naghahanap ng sablay. Pag nagsumablay, malaking storya sa kanila yun. Lalo-lalo na may mga media talagang forever naghahanap talaga ng sablay. Paano natin matutulungan ng isang leader ho natin? Kahit sino nakaupo ho riyan. Na kung ang leader natin na tinitingala natin na talagang nakikita natin ng pagbabago, makakamtan natin, maasam dahil merong dedikasyon at nandoon may tibay na loob, buong dibdib na ipatupad yung mga bagay na kanyang ito'y pinangako sa bayan. So, ito lang ho sa akin mga boss. Ang pagsasalita na rin, dapat malaman ho natin to sa social media kasi ang social media kung minsan panukat ho yan Hindi lahat na emosyon na sasabihin ng mga tao. May mga bagay ho kasi pag medyo marami na nagsasalita na pabor, na kapag ikay magsasalitang ng bagay na medyo nanindigan ka, abay kaaway ka na, ay hindi po pwede sa akin yan. Yun lang ho aking mga sinasabi rito.